I think mayroong magtatanong nito. Baka sabihin, Senator, hindi ba anti-poor yung panukalang batas ninyo? Paano kami mahihirap na gusto lang maglaro? 'Di ba? Gusto lang malibang. Kung itataas sa 10,000 yung tawag dito, minimum para makapagsugal. Eh di makikinabang lang dyan mga mayaman. I know that's ridiculous, pero I know that will be raised. Actually, Christian, hindi ridiculous yan. I'm sure tingin kasi ng ibang tao, libangan ang online gambling eh. At harmless. Dati, akala nila harmless, no? Kasi Yeah. dati, di ba, nung wala pang online, pag pupunta ka sa casino, marami talaga naglilibang dyan, lalo na sa slot machine. Yeah. Maraming mga senior citizen, maraming mga ordinaryong mga kababayan natin pupunta lang doon maglibang. Pero ngayon yung paglilibang kasi ginawa na natin, napaka-conveniente. Anywhere, basta may internet connection ka, meron kang 20 pesos, pwede ka na maglibang. Pero itong mga ganitong platform ay gusto nilang gusto nila, addiction yan eh. Gusto nila na tuloy-tuloy kang tumaya. Kahit na akala mo naglilibang ka lang dahil 20 pesos lang tinataya mo. Pero pagdating ng isang linggo, baka 1,000 na ang tinaya mo, hindi mo rin nalalaman eh. So, talaga yan? It's really an addiction kung hindi ma-monitor ng mabuti. Mm-hmm. Paano po ba yung magkano ba yung revenue ng gobyerno dyan taon-taon? Kasi I think this will also be part of the public hearing, di ba? Sa inyong mga discussions. Magkano ba kinikita ng gobyerno dyan? And worth it ba yun sa social cost nitong mga sugal na ito? Na actually, admittedly, malaki ang kita dyan ng gobyerno. Ito ang fastest growing revenue earner ng PAGCOR. Sa huling pagtingin ko, ang kanilang revenue or yung gross gaming revenue, ito yung gross, no? Yung gross na perang umiikot dito is about 250 billion pesos ang umiikot. Naunahan niya na ngayon yung mga brick and mortar, yung mga talagang casino. Yeah. Yung mga casino magpapatayo pa ng building, convention center, hotel, billion in investment. Ito, online gaming, isang kwarto lang na merong server, merong computers, at nasa nagre-renta lang ng isang opisina. Pero ngayon, naunahan na ng online gambling yung revenue na kinikita sa brick and mortar casino. Sa huling pagtingin ko, ang kita dyan ng PAGCOR is anything between 20 billion to about 30 billion pesos. A year? A year. So malaki rin ang kita ng gobyerno dyan. At lumalaki pa. The next question is it worth it? Ito rin kasi yung discussion, di ba, napag-usapan natin to before sa Pogo. Pero dito, alam natin may social cost din itong online gambling. So, is it worth it? Para sa akin, hindi worth it to dahil sinisira niya yung moralidad ng ating lipunan eh. Pakonti-konti. Ito yung creeping distraction na tinatawag ko dahil hindi man natin nararamdaman ng mabilis ngayon, pero pakonti-konti. At pag bumalik tayo dun sa experience natin nung isabong, di ba, Christian, I'm sure natandaan natin yan. Ultimo, mga polis nalulong sa isabong na ang nangyayari kasi pag pulis nalulong sa sugal, sigurado yan, ang baligtad niyan ay korupsyon. Mangungutong siya, gagawa siya ng hindi magaganda, at yun ang nakita natin sa experience natin ng isabong. So wag na nating antayin pa umabot sa ganun. Dahil parang tingin ko pakunti-konti papunta na tayo sa ganun. Okay. Bakit nga pala regulation lang ang inyong panukala? Bakit hindi pa i-ban itong online gambling platforms na ito? Napakagandang tanong yan. Actually, malaking debate yan nung sinusulat namin sa loob ng opisina namin. Dahil nag-research kami na napakahirap rin i-ban ang online gambling. Lalo na sa atin, sa Pilipinas, dahil hindi naman ganun pa ka-sophisticated ng ating mga technology, yung technology natin. So, nakita namin na, for example, binan natin to, marami dyan pupuntang underground. At pag pupunta ng underground, unang-una, nanganganak yan. For example, itong website, ibaban mo. Itong IP address, baban mo. Bukas, may bago na naman siya. Lalabas na naman siya doon. Ibaban mo ulit. So, paikot-ikot lang. At pangalawa, nakita namin sa ibang mga jurisdictions na pagbaban. Even in China. Diba? In China nga. Diba? Great Firewall of China. Hindi nila maban-ban yung online gambling. Kaya nga may Pogo eh. No? So, wala pa talagang perfect technology ngayon
na completely nakakaban ng ganitong mga online gambling dahil mabilis mag-set up at mabilis bumalik sa internet. Opo, I agree, no? Pero ang inisip ko naman po, pag binan yan, of course, nakita natin experience sa wedding, di ba? Dahil bawal ang wedding, and it's deeply entangled with our culture, eh. So maraming mga Pilipino. Ang hirap talaga siyang sawatahin. Pero it breeds corruption at the highest levels, di ba? Nakita natin yun sa kasaysayan. Tama. Pero naisip ko naman, Senator, pag binan itong online gambling, at least sigurado, hindi pwede mag-endorse sa mga celebrities. At yung aspekto na yun ng problema, at least masasawata, hindi po ba? Oo. Pwede rin. No? I think meron ring pros and cons. Ang dapat lang talagang pag-aralan dito is kaya ba natin completely ma-eradicate kung binad natin. Kasi kung magpupasok sila ng underground, parang ano yan parang let's say yung sigarilyo. Isa sa mga argument bakit hindi binaban ang sigarilyo dahil yung illicit trade demand ay papasok. So talagang dapat balansihin mo lang. Even in Singapore, ang ginawa nila, yun lang, no? Tinaasan lang nila yung regulation at sinigurado nila, yung may kaya lang magsugal, ang papayagan nila. Yung mga walang kakayahan, hindi nila pinayagan. Dahil talagang alam rin nila na napakahirap i-completely i-ban. Wala pa tayong technology na pwedeng gawin yun. By the way, din sa proposal niyo, 10,000 pesos yung minimum, tapos ang top up hanggang 5,000 lang. Tama po ba? Yes. Pero paano yan? Gano'ng katagal yan? Parang ano ba yan? Sorry, hindi ako familiar kasi sa ganyang sistema. So, pwede ka mag-top up to 5,000 tapos na yan? Up until when? Tapos na siya. So, ang proposal namin, 10,000 ka lang, baba. Imagine ko how to operationalize this. So, allowed ka lang to bet until 10,000. Pag naubos mo yan, pwede ka mag-top up ng 5,000 tapos wala na muna. No? Siguro, bigyan muna bibigyan lang natin ng time para kung kailan siya ulit pwedeng maglaro. So hindi parang pahinga muna. Pero hindi pwedeng tuloy-tuloy siya, no? Dahil yun na nga pag tuloy-tuloy di maubos rin yung pera niya. May kinonsulta ba kayong actual na sugarol, yung nalulong? Kasi I suppose that would be a good experience para mas matutuhan ninyo yung kalakaran, di ba? Yung talagang malakas magsugal sa ganyan. May mga nakausap ako na nagtumataya talaga dito. Hindi naman siya yung talagang heavy gambler, no? Pero nakasubok na sila tumaya sa mga ganitong online platforms, online gaming platforms. Sabi nila talagang napakadali, no? At pag nanalo ka na madali rin. Bibigay lang nila sa GCash. Yun ang gusto ng tao ngayon. Pag nanalo, kaagad GCash ita-transfer na sa iyo, no? At pwede mo nang gamitin. Pwede ka nang pumunta sa sari-sari store or sa any 7-Eleven, kunin mo yung cash mo. At ganoon rin, pwede ka rin mag-cash in sa any 7-Eleven kung gusto mo. Kaya yung digital payments, naging enabler siya nitong online platforms. Kaya dapat putulin yun. Sa pagkakaalam niyo pala, magkano ba mga taya dyan? Kasi kung 10,000, paano kung ang taya as low as 20, 30 pesos? Edi ang daming nangyari sa'yo. Bago mo maubos yung 10,000 na yun, di nalulung ka na rin. Sa mga heavy gamblers, 10,000 maliit 'yan. No? Kasi alam ko sa isang laruan kaya nila ganyan at kaagad 10,000. Pero tingin ko sa mga ordinaryong tao, ang 10,000 malaki na. I feel malaki na 'yon. No? So, ang pine-prevent naman natin dito yung mga ordinaryong tao na pumasok Yung mga, let's say, yung mga ganun, mga nasa informal economy, mga jeepney drivers, mga fishball vendors. Ang 10,000 para sa kanila malaki na. Ito may tanong dito, no? Paano kung madaming account, edi pwede rin mag-top up ng unlimited? Paano pala yan? Gano'n ba kahigpit yan? Kasi kunwari, pwede ba akong gumawa ng multiple accounts using different identities? Actually, theoretically, pwede yon, no? Kasi kung hindi mahigpit yung online gaming platform, ay pwede niyang payagan na gumawa ka ng maraming account. Pero dito sa batas natin, naglagay rin tayo ng Know Your Client provision. So, ibig sabihin, dapat meron kang biometrics, meron kang facial recognition para malaman mo kung sino itong kliyente mo. At 1:1 lang. 1 account, 1 person. So, hinigpitan rin natin sa batas na dapat meron silang biometrics at Know Your Client system. Kumusta pala nagkaroon na po ba kayo ng initial na pakikipag-usap sa mga stakeholders, kunwari dun sa mga online gambling platforms or even PAGCOR? May Kung mga meron man, ano naging response nila?
May mga nag-reach out, may mga nag-reach out sa akin after nito at sinasabi naman nila na sila ay responsible gaming companies at hindi naman nila tina-target yung mga bata. Of course, yun yung disclosure, ano. Siyempre, At sasabihin nila yun. siyempre sasabihin nga nila. So, sasabihin Pero nila, napak na nagpapaliwanag sa inyo, may something na agad, di ba? nag-reach out. Ito yung mga, siyempre, may marami rin tayong mga kakilala. So, nag-reach out sila na they agree and sila naman ay responsible gaming companies. But ang importante dito yung regulation eh. Of course, tama ka, sasabihin talaga nila responsible gaming companies sila. But ang ating inaayos dito yung regulation side. Actually, gobyerno ang inaayos natin dito. Kasi kung mahina ang regulation natin, talagang itong mga companies na ito hahanap ng butas para palakihin yung kanilang kita. Hindi ba maging kalaban niya dyan yung ano naman? Bukod sa PAGCOR, yung economic team. Kasi pinag-uusapan dyan, malaking revenue, di ba? So malaki mawawala sa gobyerno ay mababawas sa revenue galing dyan sa larangan na yan kung magkaroon talaga ng strict regulation. So how do you intend to deal with that? Hindi ba Actually, napakagandang tanong yan, Christian. If you remember, yan ang unang kalaban ng Pogo. Yes. Diba? Economic team. Diba? Nung pumuputok na itong Pogo, ang nagde-delay pa nga yung economic team dahil sabi nila malaki yung kita, konti lang naman ang crime. Pero natuto na rin tayo sa Pogo. So, una, konti yung crime. Nung una, wala tayong nakikitang mga hindi masama. Pero pakonti-konti yan pakonti-konti. At ayoko na umabot tayo na merong mga taong nagsasanla ng kanilang anak, sariling anak para magbayad ng utang. Ayaw rin natin makarinig pa ng mga taong talagang lumulubog sa utang at nangu-hold up. If you remember, nung panahon ng Isabong, merong nabasa ako sa dyaryo na sinanla yung anak para makabayad lang sa utang nila sa Isabong. Nabasa ko yun. Kaya nagkaroon ng uproar, nagalit rin yung tao sa Isabong. So, ayoko nang antayin pa yung ganyang punto bago tayo umakto pa. Ngayon pa lang, higpitan na natin. Nga po, ano. Ito pala, if I may suggest, isa rin sa very alarming na problema yung mga loan sharks. Ako mismo, may mga nagme-message sa akin na nakikiusap, pwede matulungan, di ba? Ano bang pwedeng gawin ng Senado po dyan? Kasi naghanap din yan, di ba? Yung mga napipilitang kumapit sa patalim, nauuto, nangungutang online. Tapos pag hindi nakabayad, di ba, ang laki ng interest, tapos tatakutin talaga sila big time. Actually, ang unang dapat maintindihan ng mga kababayan natin, huwag silang kumagat sa mga ganyan. Dahil lalo silang lulubog. At itong mga taong to, hindi to mga legitimate na negosyante, mga criminal to eh. Nag-file ako ng bill actually, ang tawag ko yung Fair Debt Collection Act. Kung saan merong tama at legal na pamamaraan na mangolekta ng utang. Hindi natin sinasabi wag mong bayaran yung utang. Sinasabi natin may tamang paraan para mangolekta ng utang. Pero ang aking nakikita dito, kasi marami ako nakakausap, marami nagre-reach out sa amin eh. Ang common na nakikita ko diyan, marami ay gaya ng sinabi mo, kumakapit sa patalim at nag-aano na lang sila, umuutang nila kahit na alam nila na delikado. So ang una talaga dapat umutang lang sila sa mga lehitimong organisasyon, duly accredited by SEC, at huwag silang magpaloko sa mga ganyang napakadali. Pag madaling umutang, may problema yan. Tsaka syempre, yung law enforcement din, crackdown dito sa mga loan sharks na ito. Yeah. Ang SEC, in fairness, ay gumagalaw sila, pero according to the SEC, marami rin kasing mga underground na ganito. So, nagpa-publish na ngayon ng SEC kung sino yung mga legitimate na nag-apply sa kanila ng lisensya. So, tingnan din ng ating mga kababayan sa SEC website sino yung mga legitimate.